Good morning po sa bawat isa. Morning! Okay, bago po tayo mag-pray, nais ko pong kwento sa inyo yung isa sa mga mahilig ko kasi magbasa ng libro. Nakapasok ako sa isang libro tungkol po doon sa the footprints of God, yung bakas ng Diyos. Di ba po sa Bible, ang pinakitaan lang ng Diyos na kanyang itsura, likod pa nga yung pinakita si Moses. Sabi ng Panginoon, hindi mo makikita ang aking mukha sapagkat sino makakita nito ay mamamatay. Ganun po katindi ang presensya ng Diyos, yung kanyang glory. Kaya sabi niya, tatakpan ko ang iyong mukha, ang iyong mata, tapos pagkalampas ko, makikita mo ang aking likod. Si Moses po yun. Doon sa naglong nabasa ko, libro po yun, sa believer ko mo sumulat, nakalimutan mo sumulat. Yung pong isang mananampalataya na naglalakad sa, ano mo yung yellowan? Nakarating na kayo ng Alaska o ng Canada, yung mayroong yellow. At siya po'y naglalakad, lagi po niyang kasama ang Diyos. At sa kanyang paglalakad, hindi niya nakikita ang Diyos, pero nakikita niya po yung bakas. So nakikita niya, habang naglalakad sila, masaya siya kasama ang Diyos. At pag lumilingon po siya, nakikita niya ang bakas na magkasama ay apat na bakas, apat na paa. Dumating yung time ng tao nito, ayon sa libro, nang hina po siya. Nalungkot siya nung makita niya, nagaranas po siya ng pagod, ng problema. Tapos nakita niya, isa na lang ang bakas. Wala na yung bakas ng kasama niya, ang Panginoon. So umiyak po siya, nalungkot po siya mas lalo. Sabi niya, Lord, bakit naman kung kailan ako mahina, kung kailan ako pagod, kung kailan ako may problema, saka naman nawala. Hindi mo na ako sinamahan. Magulo po siya, nalungkot to siyang masyado. Tapos may tinig na nagsalita, sabi, bakit ka umiiyak? Lord, iniwanan mo na ako eh. Ano bang problema mong iniwanan na kita? Sabi niya kasi, tinitingnan mo yung bakas na yelo. Isa na lang, bakas ko na lang. Ang sabi ng Panginoon, sabi niya, hindi mo yung bakas, bakas ko yan. Kasi karga-karga na kita, kasi hindi mo na kaya. May mga bagay kung hindi natin alam na akala natin hindi natin kasama ang Diyos. At minsan parang tinitingnan natin tayo nagtatrabaho, pero hindi natin alam dahil hindi natin kaya, si Lord na mismo nagtatrabaho para sa atin. Sa problema, kaya sa kwento, kaya karga na siya. Kaya yung bakas na nakikita niya, sabi doon, hindi siya iyan, akin yan. Kasi karga na kita. Masarap maglingkod sa Panginoon. Kaya ang topic po natin ngayon ay walk by faith. Lumakad tayo ayon sa pananampalataya. We walk with God. Yan. Ang ganda natin, sakto yung mga ganda natin. Parang usap-usap tayo, no? Sabi ko dun sa kanta kanina, babad sa presensya mo, babad sa iyong salita, babad ang sekreto ko kung bakit ako masaya. Alam ko ba ninyo, sa totoo lang, sabi ng Bible, ang isang alagad ng Panginoon, hindi magtatagumpay kung hiwalay siya sa Diyos. Kaya ngayon po, kung pag-uusapan mo natin ngayon ng walk by faith, it is kind of environment. Isa itong environment. Isa itong lugar na kung saan doong kabilog. Ano po ba ang environment ng isda? Subukin mo siyang alisin sa tubig, anong mangyayari? Mamamatay po siya. Dahil ang environment ng isda, tubig. Ano po ba ang environment ng ibon? Sa gubat, sa makaboy, doon sila. Subukan mong kulungin ang ibon, ilayo doon. Ang iba nga nagpapakamatay, yung mga ibon, yung mga masil na ibon, nagpapakamatay sa kanya, sila dahil nawala po sila doon sa kanilang environment. So,
Ang isang mananampalataya ng Diyos, anong environment niya? Ang isang ipinanganak na muli, ang kanyang environment, God's presence. Family of God. Ang environment ng isang alagad, yung mga naborn again, yung naipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos, ang sabi, ang environment mo, pamilya ng Diyos. Kung nasaan ang pamilya ng Diyos, nandun ka. Kung nasaan ang Espiritu Santo, naroon ka. Kung nasaan ang church, nandun ka. Kaya sabi po ng 1 Peter, ganito po. Ganito po ang sabi ng 1 Peter. Sabi sa 1 Peter chapter, dibuso po ito eh. Tignan po nyo. Sa 1 Peter chapter 1 verse 23, dahil ipinanak na kayong muli, at ang kapanganakan ito'y hindi sa pamamagitan ng mga magulang ninyo na mamatay, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang hanggang salita ng Diyos. So tayo nabuborn again dahil sa salita ng Diyos na buhay. At hindi ito kaya ng ating mga magulang na namamatay. So yun ang tinutukoy po ni Jesus sa 1 chapter 3 verse 1 hanggang verse 7 kay Nicodemo. Nasabi niya, kailangan kayong ipanganak ng muli. Sabi nga po ni Lord kay Nicodemo, huwag kang magtaka sa sinabi ko sa iyo, lahat ay kailangan ay ipanganak ng muli. So pag naipanganak, di po ba, pagka sa pamilya, mayroong bagong panganak, anong environment niya? Ang environment niya, ang kanyang kapaligiran, yung family. Yung tatay, yung nanay, yung mga kapatid, yung kuya at ate, doon siya bilog. Subukin mong alisin yan dyan. Ilipat mo ng iba, mabubuhay ba ang bata niya? Hindi. Alagaan man siya ng iba, kaya hindi pa rin yung feel. Kaya nga po yung mga batang inalagaan ng iba, paglaki niya at nalaman po niya iba ang kanyang magulang, pag hindi niya nakilala, parang may kulang sa kanya. Kasi hinahanap po niya yung kanyang environment na pinanggalingan. So, paglaki ni Christian, sigurado hahanap. At least ngayon alam niya kung saan siya galing. So mga kapatid, ang ating environment ay walang iba kundi ang pamilya ng Diyos. Doon tayo linagay. Ang presensya ng Diyos, yun ang ating environment. Hindi tayo mabubuhay ng hiwalay doon. Pag nabuhay tayo hiwalay doon, hindi tayo magtatagumpay. Tayo'y mamamatay. Pati ating spiritual. So gusto ko pong sabihin sa inyo na ang pananampalataya ay spiritual. Hindi po ito, sabi dito, meron ng kantang sabi niya, I walk by faith. So sabi niya sa Korinto, I walk by faith, not by sight. Tayo lumakad sa pananampalataya, hindi sa ating mga nakikita. Sapagkat yung ating nakikita, hindi po yung spiritual. Sabi niya, lumakad tayo sa pananampalataya, hindi sa mga ating nararamdaman. Sapagkat ang ating nararamdaman ay hindi spiritual. So ano ang pananampalataya? Spiritual po siya. So simply means, paniniwala sa Diyos. So makita po ninyo, paano lumakad sa presensya ng Diyos? Yan po ngayon ang pag-uusapan po natin ngayon. Let us pray. Our Father, ngayon po umaga, pagpalain po kami upang kami magalakad sa pananampalataya sa level na pagkalok mo sa bawat isa atin sa pananampalataya at ma-enjoy po namin ang presensya mo habang kami nagbubuhay dito sa lupa. Salamat Panginoon, ito po aming dalangin naman sa ngalan ni Jesus. Amen. Yan, palapakan natin ang Panginoon. So, makikita po natin dyan, mga binanggit po yung mga pangalan sa Hebreo, ay makikita po natin si Noe. Si Noe, sabi po doon sa pagkabasa, si Noe, naniwala po siya doon sa sinabi ng Diyos na parating. Pero hindi pa niya nakita. Ang sabi, uunawin ko ang mundo, sukdulan ng kasalanan ng tao. Kaya sabi niya, nagpasya akong lipunin ng lahat ng tao, pati mga hayop dito sa lupa. Kaya Noe, gumawa ka ng isang arko, kompleto sa detalye. At lahat ng ikakarga, sinabi. Anong ginawa ni Noe? Naniwala si? Hindi niya sinabi, ganon. Walang ganon eh. Naniwala po siya sa Diyos at ginawa niya po ito. Kaya po, nung dumating ang panahon, nagkaroon ng convocation ang pananampalataya ni Noe nang magkaroon na ng dilubyo. Nagpalutang-lutang na ang arko sa tubig. Si Abraham, si Isaac at ako. At kaya nga sabi niya,
yung pangako natupad sa kanilang, hindi natupad sa kanilang lahat. Sapagkat alam ni Abraham, alam ni Isaac at ni Job na ni Jacob na mayroong isang lungsod na ang Diyos ang nagtayo. At yun po ay ang kanyang kingdom. Yun po yung langit na parating. Sabi nga po sa dulo ng chapter 11, sa dulo, ang lahat ng hindi naganap sa kanilang panahon sapagkat mayroong higit na magandang plano na pagdating ng araw, kasama tayo doon sa plano ng Diyos niyo. Amen. So kaya po ngayong umaga, yun po ang ating pag-uusapan ngayon. Sabi nga po dito, si Enoch. Si Enoch po ay ito tayo dito. Basahin natin sa New Living Translation. Sa Genesis po, dito natin mababasa ang account ni Enoch. Sabi kasi sa Tagalog, si Enoch ay nabuhay nakasama ang Diyos. Sabi lang sa boy, kasama. Hindi po siya namuhay hiwalay sa Diyos, kasama ang Diyos. At ang sabi niya, siya namuhay nagalugod-lugod. At sa dagdag na 300 years, namuhay siyang kalugod-lugod sa Diyos. At dahil doon, hindi po siya nakaranas ng tinatawag na, hindi po siya nakaranas ng anawin. Alam niyo anawin? O living. Hindi siya nakaranas ng dalhin sa anawin. Wala. Ang sabi po doon, transported ang nakalagay po doon sa King James, transfer. Kaya mamaya pag-usapan po natin yan. Sabi po dito, basahin natin si Genesis chapter 5 verse 19 hanggang Genesis 21. Sabi dito, when Enoch was 65 years old, 65 na, he became the father of Methuselah. Naging anak niya si Matusalem. After the birth of Methuselah, Enoch lived in close fellowship with God. Inotin po ninyo, live in close fellowship with God for another 300 years. And he had other sons and daughters. Pansinin po ninyo, si Enoch daw po namuhay ng close ang fellowship sa Diyos sa loob ng 300 years. Sino po 300 years? Ilang taon siyang namuhay na close sa Panginoon? Ilang taon? 300 years. At ang sabi, kinuha si Lord. Grabe no? Tayo naman hindi umabot ng 100 taon. Pero si Enoch, namuhay po siya ng close. Pag sinabi pong fellowship, the word fellowship, ibig sabihin pong kasama niya ang Diyos. Hindi po siya humiwalay sa presensya ng Diyos. Yun ang pinakamasarap na pinakamasarap na karanasan. Alam sa Bible, ang kinuha ni Lord na hindi nakaranas ng physical death ay dalawa lang. Siya nga po si Enoch at si Elijah, si Elias, na kinuha naman ng karwaheng apoy. Sa Bible, sabi niya, kinuha, transfer po siya. Papansin po ninyo, anong klaseng pagka-transfer ang ginamit dito? Ibig sabihin, hindi nagkasala si Enoch. Nagkasala po siya. Pero, namuhay po siyang matuwid ng bandang huli. At sabi niya, yung natira sa kanyang 300 years na kanyang pamumuhay, namuhay siyang righteous, matuwid sa harapan ng Diyos, nalugod-lugod, sabi doon, at dahil diyan, ilinipat siya ng Panginoon. Pag binasa po natin dito sa Hebreo, punta tayo sa aklat ng Hebreo, sa Hebreo chapter 11, verse 5, ang sabi po dyan, sabi sa King James, malalim ito, sabi niya, by faith, Enoch was translated. Sino po translated? Translated. That he should not see death. And he was not found because God has translated him. For before him, translation, he had this testimony that he pleased God. Ibig sabihin, natuwa sa kanyang Diyos dahil doon sa kanyang pamumuhay. Tingnan po natin yung salitang translated. Siya na po ilinipat. So makikita po nyo, sa wikang Grego, ang salitang translated ay nakaliwat po sa salitang Grego na ibig sabihin, metayami o metatini, na ibig sabihin, metanoia. Sino word metanoia? Ang ibig sabihin ng metani o metati o metanoia, ang ibig sabihin, si Enoch daw po, ay dahil kaya sa kinuha ng Diyos at sinama, dahil si Enoch ay nagpasya, nagbago ang kanyang pag-iisip. Sino word nagbago? Sa ibang salin, yung salitang pagbabago, nagrepent. Nagsisi siya sa kanyang mga kasalanan
iniwan niya ang kasalanan, at ang sabi, siya po ay nagpasya na, bago ng isip. Yung po ang ibig sabihin ng metanoia, nagkaroon ng turning point sa kanyang isipan. Nag-change of mind. Yung po yung kantang, yung po yung ibig sabihin ng metanoia, change of mind. Sino word, change of mind. Nagbago ang kanyang isang metanoia. Nag-metanoia si Enoch, nagpasya po siya, nagbago ang kanyang isip. Ano ibig sabihin? Nag-decide siya. Parang si Jerome nung mamatay ang kanyang anak, wala sa kanila, siya lang nandoon sa kanyang asawa at ang sabi, patay, hindi na gumagalaw, kahit na kinukurot, wala na. Nakadilat lang mata, kinikiliti nila, wala na. Kaya sa kwento ni asawa ni Jerome, so si Jerome naman daw umiyak sa Diyos, nakipag-usap sa Diyos, at nagbagong isip, na Lord, kung bubuhay mo ang anak, susunod ako sa inyo. Kalapakan natin ang Panginoon. So nagkaroon ng tinatawag na change of mind. Sino ba change of mind? Nagkaroon ng metanoia sa Greek. So si Enoch, namuhay siyang close with God, nagpasya po siya. Sino ba nagpasya? Nagdesisyon siya, inisip niyang mabuti. Kaya yung pagpasok sa langit, kailangan isipin mabuti. So nagbago kanyang pag-iisip, nagpasya po siya, nag-change of mind siya, at dahil po diyan, sabi niya, nagkaroon siya ng buhay na nakalulugod sa Diyos, namuhay po siyang kasama ang Diyos. So ang pamumuhay na kasama ang Diyos, hindi po ang Diyos ang mag-decide nun. Ang mag-decide po nun, tayo. Ang Diyos nandiyan, sabi, lumapit ka sa Diyos, at ang sabi, siya ilalapit sa inyo. Di ba, nagbabasa sa Santiago? Sabi niya, pagpasakop kayo sa Diyos, labanan niyo ang diablo at iiwanan niyo kayo. Pasakop kayo sa Diyos, lumapit kayo sa Diyos, at lalapit siya sa inyo. Yung po nakalagay sa Bible. So ang tao, tayo mga mananampalataya, mag-decide na mga pamuhay na kasama ang Diyos. Sapagkat ang sabi, hindi tayo makakapasok at hindi tayo kalulugan ng Diyos kapag hindi tayo nabuhay sa ganito. Sabi ko sa binasa natin, hindi maaaring kalulugan ng Diyos ang hindi namumuhay sa pananampalataya. Hindi pwedeng nabubuhay lang tayo sa ating nakikita o sa ating nararamdaman. Tayo dapat mabuhay sa pananampalataya. Pananampalataya ay spiritual. Ito po ay relationship sa Diyos. Kaya maganda po, paano ba yan? Tama po yung kanta. Sabi ko, lumbabad sa presensya mo. Ano yan? Kasama po yung amit dyan, yung prayer. Babad sa iyong salita. Devotion po yan. Araw at gabi. Umaga. Gabi. Magbasa ng Bible. Mayroon namang guide. So pag nagbabad po tayo sa salita ng Diyos, magiging malapit po tayo sa Panginoon. Kaya po ako kahit saan, naglalakad, nag-decide po ako na, Lord, I want to walk with you. I want to walk by faith. Na kahit anong bagay lang na parang nandiyan lang si Lord na kinakausap ko. Kaya nung umaga, sabi ko, Lord, ako ay susundo. Parang sinasabihin ako sa aking isipan na check mo nga yung gulong mo sa side wheel. Check mo. Di hanap ako ng pangtukod. Linilid po ako eh. So, inangat ko yung side wheel, tinukurang ko, chinik ko, alok. Ay, kung kumain pala ako kaninang alok, sadan ako masisiraan. Buti may bearing ang pressure pa. So, dali-dali po ako nagpalit ng bearing. So, mahalaga talaga pala yung ikaw ay gusto mong mag-decide ka na laging kausap ang Panginoon. Nakalagay po sa Bible, ang God the Father laging nandyan. Pinagkalog na sa atin ang Holy Spirit para siya laging nandyan at lagi natin kausapin. Para sa tayo ay gabaya. Ang Diyos po, ang Holy Spirit ay Diyos. Sabi ko sa gawa, aklat ng gawa. So, iti-train po natin. Sabi po ng Bible, sabi po ni Pablo, ano sabi niya po sa Pablo, ano man ang inyong gagawin. Sabi niya, gawin ninyo, ano daw? Nabasa niyo na ba yun? Na ano man ang inyong gagawin, kaya mo inyong kayo gawin niyo saan? Sa pangalan ni Jesus. Ibig sabihin nun, yun ang gawain ng taong lumalakad sa pananampalataya. Kung sila yung walk by faith, hindi by Sunday, hindi by Saturday. Iyan po ay lifestyle na tayo mabubuhay. Ganyan po si Enoch. Si Enoch po, ganyan si Noe. Ganyan si Abraham.
Ganyan ang kanyang mga anak na patriarchs, na naging patriarch, si Isaac, si Jacob. At yung sumunod pang mga taong binanggit din sa Hebreo at nagawa ng isang matinding kasaysayan, Hall of Fame. Minsan meron akong napanood sa Facebook na ang kanyang content ay Word of God. Yung kanyang mga testimony. Ang ginawa po niya, ang platform ng Facebook, ginamit po niya para makapag-share po siya ng bold ng salita ng Diyos na hindi nahihiya. Dahil ang kanyang katuwiran, sabi sa Romans 1, verse 16, na huwag niyo ikahiya ang Ebanghelyo sapagkat ang Ebanghelyo ay paraan ng Diyos para maligtas ang tao. It is the power of God unto salvation. So nang ma-interview siya, nilapitan siya. Tinanong siya. Sabi niya, kumusta na po ang isang bilyonaryo? Tinawag po siyang bilyonaryo. Sabi niya, higit pa ako sa isang bilyonaryo. Alam po ba ninyo na isang mananampalataya, yung taong namumuhay sa salita mula nang tinanggap si Jesus, at pagkatapos namuhay, ang kanyang buhay na kasama lagi ang Panginoon, kasama lagi ang Holy Spirit. Yung nabuhay siya sa environment niya. Gusto ko po malaman nyo na ang environment natin ay ang presensya ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay na wala ito. Hindi tayo mabubuhay na hindi mananalangin sa Diyos. Hindi tayo mabubuhay sa ating mga nakikita lang. Hindi tayo mabubuhay sa ating nararamdaman. Mapapahamak lang tayo. Mabubuhay tayo sa pananampalataya na salita ng Diyos. At kaya dahil dyan, mabubuhay tayo na nanalangin sa Diyos at laging kinakausap ang Espiritu ng Diyos saan man tayo naroon. Parang yan lang. Yung lifestyle ba na parang laging may kausap? Totoo yan, sino lang kausap natin. Ang mahirap lang kasi, hindi natin alam, pag hindi natin ang pananampalataya, hindi natin experience ang pananampalataya, ang mangyayari po dyan, parang tayong magsasalita na mag-isa. Alam po niyo sa mga nananampalataya, naniniwala na ang Diyos lagi niyo kasama, kahit saan, pwede mo siyang kausapin. Sa isang normal na pag-uusap lang, para may kasama ka lang na nagkasabi mo. Yung po yung fellowship na tinatawag. Nakunawa po ba yung sinasabi ng mga kapatid? Ito po ay spiritual. Kailangan natin kausapin ng Panginoon. Lagi. So kung naunawaan po natin ang ating environment, makakalakad tayo sa pananampalataya. So ang pinakakailangan, pananampalataya. Marami tayong mga kantang naririnig dyan. Yung I walk by faith. Diba mga ganun? So walk by faith, not by sight. Nor by feelings. Maaaring pangit ang nararamdaman natin, pero hindi yan. Hindi yan ang pananampalataya. Maaaring meron tayong mga nakikita, pero hindi ang pananampalataya. Sinuwensya ng Diyos. Ito yung mangyayari. Hindi niya nakita, pero naniwala siya. Ano po ang pananampalataya? Simply means believe. Sabi nga po din si Abraham, tinalugdan ng Diyos, dahil naniwala siya. Sino naniwala? Tinuring siyang makuwid ng Diyos dahil naniwala siya. Ang sabi niya, gagawin kitang ama ng napakaraming tao na hindi kayang bilangin. Ay, ang edad ni Abraham niyan, 75 na. Palaos na. Nagkaanak siya, natupad pa yung sinabi na sa kanya, edad na 100, sakto. Si Sarah, eksaktong 75. Grabe. Pero dahil sa naniwala siya, itinuloy siyang matuwid ng Diyos, yun po ang pananampalataya. Ang pananampalataya simply means believe in God. Kaya nga sabi sa Pedro, kahit hindi nyo siya nakita, nanampalataya kayo sa Kanya. Dahil diyan kayo pinalugdan ng Diyos. Sa Hebreo, mababasa nyo din yan. Na kahit hindi nyo nakita ang Diyos, dahil nandiyan ang salita niya, nanampalataya kayo, yun po yung pananampalataya. Paniniwala sa mga bagay na hindi nakikita. Ano ba yung mga literal natin pwedeng gawing example para manamala? Naniniwala ba kayo na meron kayong utak? Ang tanong, nakita nyo? Hindi. Ganyan lang kasi, naniniwala ka bang mayroon kang bituka? So may bituka ka, pero tanong, nakita mo na yung bituka mo? Hindi.
Ganyan lang ang pananampalataya. Naniniwala ka kung may Diyos. Tanong, nakita mo? Diba? Very simple lang ang logic. Faith, sabi niya, sabi sa verse 1 ng 11, sabi niya, ang faith daw ay paniniwala sa mga unseen things. Bakit? Ang sabi niya, pinaliwanag ko sa mga talata, dahil nakikita niyong lahat ng bagay ay mula sa wala. Sinabot mula sa wala. Ang lahat ng itong nakikita natin, linikha ng Diyos mula sa wala. Nagkaroon. Yun po yung pananampalataya. Kaya kung mayroong pananampalataya sa ating mananampalataya, wala nga sa ating imposible kung nananampalataya. Sabi nga ng Panginoon Jesus nang siya aakyat na sa langit, sabi niya sa chapter 14 ng Juan, sabi niya, manampalataya kayo sapagkat sabi niya, makakagawa kayo ng mga higit pa sa aking ginawa. Biro mo kung siya'y bumuhay ng patay, nagpagaling ng mga may sakit, magagawa natin. Kaya nga ako, adalangin ko kanina, Panginoon, it is my prayer na ako yung panahanan ng iyong presensya. At ang sabi ko, kanina, yung upuan, para ako magamit po ninyo na mag-perform ng miracles, signs, wonders, healing, and preaching the gospel without hesitation, in making disciples, baptize, and teach. So ang susi ay babad sa salita ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Hindi magaganap ito kung lalayo tayo sa ating tunay na environment. Kaya nga sabi ko ng isang pastor na narinig ko, sabi niya, hindi malusog ang pagliban sa pagtitipon sa araw ng linggo. Kasi lumalayo tayo sa environment natin. Di po ba ang isda, saglit mong hiwalay sa tubig, nabubuhay naman eh. Kakawag-kawag pa siya. Siguro mga kalahating oras, mabubuhay pa siguro ang isda. Di ba? Pag nakalampas sila, napunta sa buwangin, kakawag-kawag yan. Ang tagal pa niya bago mamatay. Pag malapit na mamatay na, ganun-ganun lang, hika-hika ba yung isda, biglang itapon sa tubig, buhay siya ulit. Sometimes parang tayo ganun, lalayo-layo sa fellowship, lalayo-layo tayo sa gawain ng Panginoon sa environment natin. Hindi tayo mananalangin, hindi tayo magpupuri sa Diyos. Minsan hindi natin kinausap ang Diyos kahit kailan nakausap lang natin pag linggo, pag magpipray, pag magpupumunyon, doon lang tayo nakakausap natin sa Lord. At ang lagi lang natin sinasabi, sorry Lord, sa nagawa kong kasalanan. Kailan mangyayaring salamat Lord, puro na lang sorry, ay talaga naman tinatanggap ni Lord ang ating pagsusuri. Yung paghingi natin ng tawad, yung ating kaysa sasakmit tayo. Pero gusto naman Lord magbago yan. Paano magbabago yan? Pag nabuhay tayo, kasama lagi ang Diyos. Hindi na ngayon suri ang masasabi mo. Lord, ano nang gagawin natin? Ano bang, hindi na ngayon ang yan. Ang sabi mo, Lord, ano bang pagagawa mo sa akin ngayon? Lunes ngayon, Lord, ano bang gagawin mo ngayon? Tulungan mo nga po ang Panginoon. Lalo kung hindi ka marunong mag-manage ng time, Lord, tulungan mo akong i-manage ang time ko ngayong araw na itong Lunes na kung ano yung mga dapat mong gawin para hindi sayang. Hindi po ba? So ganyan yung kasimple ang pamumuhay sa... Kasi si Enoch ganyan. Hindi tayo lugi kay Enoch. Si Enoch po, nagtyaga ng 300 years, kinuha ni Lord. Tayo na, hindi abot ng 300. Si tatay, mag-80 na sa next year. Salamat sa Diyos. Abot siya ng 80, palabukan natin ang Panginoon. Ito lang yung katabi mo, ikaw. Sabi mo sa katabi mo, ikaw. Ilang years ka mabubuhay. Tapos ipagdadamot mo pa sa Diyos. Ayaw mo mamuhay. Minsan yung pastor na nag-preach ng ganyan, galit na galit. Sabi niya, mayroon pong isang tao kasi na inaakay po nila, pinapanalangin, pinapasting, tulungan, pinanalangin. Ayaw, sabi niya, saka na ako maglilingkod sa Diyos. Pag malapit na akong mamatay, yun sabi ko niya, yun mo naman yun. Parang kung tao ba, saka na ako kukuha ng tawag yan, ng punirarya, yung tawag yan, yung saka na ako mag-minero ng damayan o kayo sa Sinquiter. Kukuha na insurance pag mamamatay na. Kawawa yung pamilya. Yung makikita natin, pasaka-saka nangyari po sa kanya, pasaka-saka niya, sabi po ng pamilya, Lord, disiplinahin mo na yan, kapatid ko. Sawa na ako sa panalangin. Pati yung kapatid, nagsawa na rin. Hindi na rin pinag-pray ng kapatid.
Nagawa ko ng aking tungkulin, sabi niya. Nasabi ko na sa iyo, so face. Sabi niya, harapin mo ang iyong gusto. Nabangga ngayon, putulang paa. Pagkagaling, naputulang paa, magaling-galing, naka-wheelchair, nandun sa una ng simbahan, Lord, maglilingkod ako sa inyo. Nako, buti na lang hindi tawag ng Diyos. Kung tawag ng Diyos, naku, ako yung batukan ko pa. Sabi niya, nung kumpleto ka, gusto ko maglingkod sa akin, ayaw mo ngayong kulang-kulang ka na, saka maglilingkod sa akin. Parang unfair, pero si Lord kasi hindi tao eh, Diyos siya eh. Palapakan natin ang Panginoon. So, nakikita natin, kung by faith, ang gusto ng Panginoon, lumagat tayo sa pananampalataya. Hindi lang basta, parang religious lang, parang ano lang, yung seremonya na lang, parang gano'n na lang, lingwa atin, parang gano'n lang. Hindi ganyan ang gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, yung mabuhay tayo isang alagad, hindi lang followers, hindi lang basta believers, kundi yung pananampalataya pinaiiral sa araw at gabi. Pag nakita po natin yan, ganyan ang ginawa natin, tulad ni Enoch, tulad ni Noe, ni Abraham, ni Isaac at Jacob, mga kapatid, at marami pang iba. Sabi nga po niya sa Bible, kulang ang panahon po para isa-isa ko sa inyo, si Barak, si Jesse, si Samson, at marami pa, si Saan lang dito, iba bayang patuto, at lahat ng iba, sabi niya, kulang ang panahon para isa-isa ko pang mga yan na mga nabuhay sa pananampalataya. At ang sabi, mayroong mga nakulong na hindi na ginustong lumaya dahil nakaranas sila ng tunay na kalayaan. May mga hinat, may linagari ng pati. Dito yun, linagari ng pati. Nagtago-tago sila sa mga lungga, hindi naging marapat sa kanilang bulong ito sa panahon ng mga emperador ng panahon sa Roma. At hindi nyo alam, maaaring mangyari po yan sa panahon ng singing coming ng mga tayo magtatago dahil wanted na. Eh siyempre, hindi naman tayo sasama sa one world religion, hindi naman tayo sasama sa, hindi tayo magkapasakop sa kanila. So mangyari, magtatago ka. Ang mahirap doon, hirap talaga yun. Walang bumili o bumili, walang tatak sa kanang kamay o sa panahon ng Antikristo yun. So mahirap yun. Kung wala kang pananampalataya, kaya ito ang kuha ko sa pelikulang ginawa niya, yung pelikula, may bata po siyang kasama at sinabi niya, tandaan mo, pag lumakad ka sa kaliwa, sa kanan, pupunta ka sa langit. Pag lumakad ka sa kaliwa, pupunta ka sa impyerno. Yung kaliwa, puputulan ka ng ulo doon, pero mapupunta kay Kristo. Ay yung kanan, pupunta ka sa putulan ng ulo, pupunta ng ulo, yung naamatol. Pero pupunta ka naman sa langit. Sa kaliwa, magkakaroon ka nga ng tatak, pero pupunta ka sa impyerno. At bago namatay mo ka, pinalimunagan po ng visual aids, kumuha ng mga kulay-kulay. Yung babae, ginawa po niyang visual aids kasi wala nang Bible eh. Stop, tapos sabi niya, itong kulay itim, sabi niya, inibandalas yung patay. Sana magkaroon tayo ng ganyan ng kakayahan na kahit bata, kaya natin i-evangelize. Ako, sinusukat ko lang si Prince na malapit na para ipaliwanag sa kanya ang gospel. Sabi, itong kulay itim na papel, simbolo ito ng ating kasalanan. Sabi sa bata, titik na titik yung bata. Itong kulay pula, sumisimbolo sa dugo ni Kristo. Piniliwan na yun kung anong halaga nyo. Tatubos tayo sa ating mga kasalanan. Sabi na gano'n. Itong kulay puti, pag namatay tayo na kay Kristo, pupunta tayo sa pinapadang tayo, malilinis tayo. Itong kulay dilaw, misimbolo sa langit, pag namatay tayo na kay Kristo, napupunta tayo ng ulo, sabi niya, pupunta tayo sa langit. So kaya yung bata, nagpapugod din ng ulo. Kasi bakit? Na-evangelize po siya ng dalawa bago sila pupunta ng ulo. Grabe. Sa pelikula po yun para sa future. Pinapakita lang ng pelikula, ito po ay pelikulang pang-alagad na nagpapakita kung anong mayroong future sa darating na panahon. So ngayon mga kapatid, we are walk by faith, not by sight, nor by feelings. Lalakad tayo sa pananampalataya.
Pag hindi ganun ang ating unang buhay, hindi tayo magtatagumpay at hindi natin makakamit ang buhay na walang hanggan kasi po ang pananampalataya ang basihan ng tagumpay. So, gusto ko pong palaking ang inyong pong pananampalataya sa biyaya ng Panginoon. Pag ikaw ay isang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon tagapagligtas at namuhay tayong, alam mo ba ninyo na ikaw ay higit pa sa isang bilyonaryo? Okay. Punta tayo sa Bible. Punta tayo sa Bible. Sabi sa Hebreo sa Saan na ba yun? Yan. Punta po dito tayo sa 1 Peter. Punta tayo sa 1 Peter na tayo po ay sinakakilala kay Pacquiao. Si Pacquiao rin iniwala kayong bilyonaryo. Ang kagandahan kay Pacquiao, nasa Panginoon siya. Kaya tunay siyang bilyonaryo. Pero hindi mo pa alam ng katabi mo kung na kay Kristo yan, higit pa yan sa isang bilyonaryo. Sabi niya, we are not only billionaires. Higit pa tayo sa isang bilyonaryo. Okay. Bago ko ito, napakita sa amin ng Panginoon. Ang sabi nilo sa Lucas, mayroong nawala ng pera. At nung masumpungan niya, sila nagsaya. At ang sabi niya, mayroong nawala. Napansin niyo yung alibugang anak ng matagpuan sapagkat siya namatay ng muling nasumpungan. Gano'ng kaganda. Hindi nyo ba alam na ang buhay ng tao ay higit pa sa milyon? Amen. Sapagkat ang kaluluwa natin ay hindi kayang bayaran ng bilyon. Walang amount na pwedeng maitumbas sa iyo. Tingnan nyo. Unang Pedro, First Peter chapter 1, verse, I think 23. Yan. Tingnan nyo ha. 23, record po nyo. Yan ang talata na nagpapatunay na isa kang higit na pa sa bilyonaryo. Hindi ka man, mahirap na ngayon dito sa lupa, pero bilyon higit pa. Sabi nga, higit pa sa bilyon ang halaga mo. Wala kang may tumbas na pera sa iyo. Sa ating pagkatao. Para lumaki ang ating pananampalataya sa Panginoon. Verse 23, for you have been born again, not by to a life that will quickly end, you know will last forever because it comes from the eternal living word of God. Hindi yan. Mali ako. First Peter. Ito, verse 18 pala. Mali ako. Verse 18, sorry. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. Sabi niya, hindi nyo alam kung ano ang pinagbayad ng Diyos sa inyo o pinagtubo sa inyo sa inyong buhay na walang kakwenta-kwenta na minana ninyo sa inyong mga ninuno. Tingnan nyo. And was not paid with mere gold or silver, which lost their value. Hindi siya katulad ng pera, ng ginto, o ng pila na nawawalan ng value. So napansin po ba ninyo? Ang tinubos sa atin ay hindi pila o ginto. Ano pinagtubos sa atin? Verse 19. It was the precious blood of Christ, the sinless, spotless Lamb of God. Palapakan natin ang Panginoon. So, ang itinubos sa atin ay hindi ginto o pera. Kasi alam po ba niyo yung mga yan, nawawalan din ng value yan. Believe me, mawawalan ng value. Pagdating ng Antichrist, mawawalan lahat ng value. Ngayon pa nga lang, 2027, pinapractice po nila na maging cashless society ang mga bansa. Hindi wala ng value yung pera. Kasi digital na eh. So kahit may dala kang 1,000, hindi ka makabili. Kasi ang gagawin hindi po. Ipa-digital mo yan. Ay mayroong ID na rin yun. So mawawala ng value, kahit ginto pang dala mo, walang silbi. Kasi dati ang mga panahon na mawawala ng value ang lahat ng yan. So mga kapatid, ngayon may value pa siya. Si Marcos, maraming dito siguro. Ang iba pa, maraming dito.
Si Singson, marami pinapakitang mga ginto na pinaririgalo. Binigyan nga ng isang bar si Jinky Pacquiao ng isang bar ng silver ba yun, yung mamahaling, yung first class na silver, binigyan siya ng isang bar. Si Jinky Pacquiao, kailang regalo. Ginto. Si Pacquiao, rinigaluhan ng kanyang anak na lalaki, yung nasa Amerika, na mayroon ng anak din ngayon, na ang kwintas na ang halaga po ay 20 million sa peso. So kasi si Pacquiao, billionaire siya. Pero ang maganda dito, maunawa po natin na ang bawat isa ay higit pa sa bilyon ang iyong halaga. Kaya yung bawat isa sa atin, huwag natin iismulin. Higit ka pa sa bilyonaryong tao. Yan ang halaga natin. Hindi kayang bayarin ng ginto. Ano daw ang pinantungo sa atin? Anong pinangbayad? Dugo. Sinless, spotless, hindi magagawa ng pera, na hindi magagawa ng ano mo ba dito? Yan ay nagbabakit sa langit, wala na pong lagay na pagka gusto mong pumasok, pwedeng daanin sa pera, hindi po. Dahil ang ticket mo papasok sa langit ay ang dugo ng Panginoon Yesus. Ano ibig sabihin niya? Nalinis ka ng kanyang dugo. Kaya si Kristo po ang simbolo ng mga sineselebrate po natin. Sa mga susunod na mga linggo, lalo po sa December, tatalakayin ko sa inyo kung ano po yung sineselebrate ng dati ng simbahan na mali. Para lahat po kayo alam ninyo. Lalo po yung Christmas. May Christmas pa sa Bible? May Pasko. Pero bakit tayo nag-celebrate? Ibig sabihin, wrong celebration. Naniniwala tayo isinilang si Kristo, pero walang Pasko mababasa ko. Sa sunod po, paliliwanag ko po sa inyo sa pamagitan ng preaching at mag-take note po kayo. Hindi para sabihin yung mga iba na naniniwala, kasi atin lang naniniwala sila. Ang kailangan nilang mamulat sa katotohanan. Mga kapatid, we walk according sa ating pananampalataya na ating natutunan dito sa salita ng Diyos. Na ipanganak na tayo upang maging masunurin tayo sa salita ng Diyos. So, ang kailangan po natin ay lumakad tayo kung saan ang environment nandoon. Amen po ba? Amen. So, ang salita ng Diyos ay mahalaga. Babat sa salita ng Diyos, babat sa presensya ng Diyos, at mabuhay po tayong laging kasama ang Diyos. Iyon po'y gagawin ng Panginoon. Huwag tayong mabuhay lang nasa Panginoon lagi paglinggo lang, pag nag-worship. Hindi po yan. Ang turo sa atin ng salita ng Diyos, mabuhay tayong kasama ang Panginoon sa lahat ng panahon ng ating buhay. Tulad po ni Enoch, tulad ni Abraham, tulad ni Noe. Ilang taon si Enoch na namuhay na kasama ang Diyos as a close fellowship? 300 years. Ibig sabihin po, matindi po yan. 300 years. Tingnan mo yung katabi mo, ilang taon pang mabubuhay na kasama mo ang Panginoon? Paano ba mabuhay na kasama ang Panginoon, by the way? Okay, ang sabi kanina sa kanta, sabi sa kanta, ang sabi ni Marlene, bawat sa presensya mo, bawat sa iyong salita. So ngayon, may prayer meeting, pero hindi pa sa prayer ang itang araw-araw. And then kung bakit namumuhay tayong hinihiwalay sa Panginoon. Ang pamumuhay sa pananampalataya higit pa sa isang devotion. Hindi lang sa pangangailangan, kundi paano ba yan? Pag matutulog tayo, minsan pagod yung ating katawan, parang hirap. Diba, naranasan yung nabangan ng Lord? Teka ka, Lord, matutulog na ako, Lord. Bigyan niyo po ko ng lakas. Nag-uusap lang kayo, tulad ng isang ama at ng isang anak.
Sabi, in everything, kausapin natin ang Panginoon. Kayo po ba pag bumibili ng damit, nagpipray kayo, o yung gusto nyo lang? Kayo po ba pag bumababa, o kaya nagbabiyahe, bumabiyahe kayo, nagpipray kayo dahil sa gusto nyo lang, o nagpipray po kayo, kinakausap ng Panginoon? So, ganito po pa ako nag-start ng pababa. Sabi, Lord, bababa po ako. Sabi, Lord Jesus, Father, bababa po ako ngayon. Samahan niyo Holy Spirit sa handaan. Kaya nga po ngayon, aking pong sinasaway ang espiritu ng disgrasya, aksidente, sa aking dinadaanan, sa aking sinusundan, sa sumusunod sa akin, sa kasalubong, sa kaliwat kanan, sa taas sa baba. Akin po silang ginagapos, pati po mga espiritu ng umuulan, ng baha, ng ulan, ng lindol, o ano pa man. Na makakaabala po sa akin sa daan. Makapunta po at makabalik ng maluwalhati sa iyong pangalan. Akin pong sinasawayan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Thank you, Lord. Andyan lang si Lord kayo kasama. Lord, mag-renew po ako ng license, samahan niyo ako doon. Magsalita po kayo. O sabi niyo na po yung mga kayo na po talaga ng mga asikaso sa akin. Hindi nila ako lilipat-lipat kung kayo kanino. I declare, Lord, in Jesus' name. Pagdating ko po doon, saan po ang renewal ng karasan? Ay, dito po, sir. Tapos pasok, dyan, sir. Sir, buon, sir. Turo-turo. Hanggang sa, okay, sir, kayo. Check. Okay lang naman, sir. Ang problema lang, nagkamali lang po yung literal ng lukutan, C. Ano po talaga? Letter K o letter C? Ano lang yung nung nag-type? Letter C. Pares lang po yan. Tampot. Sir, 500 lang po. Tapos, yung kopya, sir, balikan nyo lang. Natawagan na lang po kayo pag nandito na ang rasang nyo. Yung mapipick up nyo lang. Di po ba? Napakasimple lang pagkasama mo ang Panginoon. Kaya lang, ang problema, kasama ka lagi ang Panginoon, hindi naman kinakausap. Kausapin po natin ng Panginoon, yung Panginoon ibig sabihin ng kanta natin kanina, kung i-apply natin yung kanta natin kanina babad sa presensya mo. Kausapin natin lagi si Lord. Sabi niya din sa Bible, kung anong gawin natin, sabi niya, sa pangalan ni Jesus. Pagkakaya na magagawin, next tayo kay Lord. Practicing po natin yan, yung ating pong lifestyle na kasama ang Panginoon. Sabi natin ng close. Sabi si Enoch, live in close fellowship with God. Grabe. At yan po ang gusto ni Lord nangyari. Kaya nga tayo pinanganak para tayo maging close sa ating bagong pamilya, sa ating bagong parents ng Diyos. Kaya tayo na ipanganak na muli sa pamamagitan ng salita ng Diyos na walang hanggan upang tayo makapamuhay sa presensya ng Diyos. Hindi tayo makakapamuhay sa presensya ng Diyos kapag hindi tayo anak ng Diyos. Kaya nasabi sa 1:12, dapat kayo'y ang kanya'y nanalig at tumanggap. Kung natumanggap nanalig sa kanya, binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Dati walang karapatan, hindi pwede pumasok sa environment ng Diyos. Pero ngayon, nung tumanggap, binigyan ng karapatan. At ngayon, naging anak ka ng Diyos, mayroon ka ngayong karapatan doon sa presensya ng Diyos. Palapakan natin ang Panginoon. Mayroon kang karapatan lumapit sa Diyos. At, alam niyo na, sa bahay pa ng pamilya niyo, pag magluluto ka ng nagpapaalam ka? Doon sa bahay, may refrigerator dyan. Pag hindi ka membro sa pamilya, mapapawalan ka doon. Bukas din sa nagrito ka ba? Pero minsan meron nakitang handaan, pero kung nakitang handaan, meron nakikain, hindi imbitado. Pinahiya. Pinahiya, kaya ng kain, pumasok, kumain, nasa Facebook, pinahiya, pinalabas. Ay, hindi ka naman imbitado, pasok ka ng pasok, sakto walang pagkain dito. Lakas mo pang lumahon, sabi ganun. Nakakahiya, pinalabas. Kasi hindi naman imbitado, ay RSVP pa yung handaan. Ibig sabihin ng RSVP, mga, may motif. Ibig sabihin, kasalan niya tayo, binyagan. May motif, pang mayaman. May pumasok na nakatisip lang, kung ano pang kinukuha, Diyos, ganyan, kaya ng kain. Tapos nasita, kasi kitang-kita, halatang-halata, hindi tagaloob. Tagalabas, pinalabas.
Sabi niya, hindi po environment to. Environment to ng mga nakasandaan lang at mga imbitado. Dapat nabas ko na sa Bible yun, yung pinalabas, dahil hindi nakabihis. Nabasa niyo na yun. Kasi environment to ng presence ng Diyos. Eh, ang ginagawa mo rito, hindi ka taga rito. So mga kapatid, napakalagay itong ano natin. So, linog ng Diyos, na naging anak tayo, practicing po natin ang ating buhay bilang anak ng Diyos na laging inakausap ang ating Ama. Naranasan niyo na ba sa pamilya na yung tatay sa kayong anak, isang taon hindi nag-uusap, nagsasalubong lang sa bahay? Hindi malusog, di ba? Hindi gusto ng Diyos yun. Kaya gusto niyo na tayo mamuhay ng kasama siya, laging kausap, laging ka-fellowship. Yan ang maganda dyan. Laging ka-fellowship. Minsan nga pagka minamasdan ko, ang batang yan, si Prince, lagi nagkapayakap, lagi ko yung, sabi sa akin nila, ganyan dapat. Dapat ganyan tayong dalawa. Kung ano yung close ninyong dalawa, dapat ganyan ang closeness natin bilang ikaw, ako tatay mo, ako ang abo father mo, ikaw naman ang aking anak. So hindi mo lang ako tatay paglinggo. Sa buong buhay mo, kaya ako nakikita ko siya, nakikita ko buksan ng isipan ko, ganito pala ang pananampalataya sa Diyos. Ang pananampalataya ay spiritual. Mga kapatid. So we practice the relationship with God through Christ Jesus. Ang presensya ng Holy Spirit nandiyan, lagi po natin kausapin niya. Lagi nating ka-fellowship ang Diyos. Sa mga parte ng ating pamumuhay, nagtatagumpay tayo. Lalo po yung pang-araw-araw ating buhay. So, congratulate ko po kayo. Sasamahan tayo ng Panginoon, hindi tayo mabibigo pag lagi natin kasama ang presensya ng Diyos. Pag humiwalay tayo sa presence ng Diyos, hindi tayo magtatagumpay. Dahil kawalan ng pananampalataya yun. Sabi ng Diyos, hindi kinakalimutan ng Diyos ang mga walang pananampalataya. Pag binasa po niyo yung mga lugtong na talata, lalo sa Pedro, sa ating devotion, natisod sila sapagkat hindi sila nananampalataya. Kaya yung mga matitisuri, ibig sabihin, kulang pa ang pananampalataya. So pag may natitisod po sa simbahan o sa mga tao, ibig sabihin, hindi pa po tunay ang pananampalataya nun. Sapagkat ang mga tunay na mananampalataya, hindi basta matitisod siya. Sapagkat hindi siya nakatingin sa nakikita lang ng tao, hindi rin siya nakabase sa kanyang nararamdaman. Nakabase po siya sa kanyang pinaniniwalaan na tinanggap niya ayon sa salita ng Diyos. Amen po ba? So kaya kung kinikilala mo, I am higit, hindi lang ako bilyonaryo. Iyabang mo naman. Sabi niya, hindi mo ko naiintindihan, hindi mo na nakikita kung ano ako. Magkano ba pera mo dyan? Meron ka bang 100,000 dyan? Wala yan. Higit pa ako sa bilyonaryo. Mayaman ako. Sabihin mo sa katabi mo, mayaman ako. Hindi mo ko kayang bilhin. Bayad na to. Higit pa sa bilyon ang halaga nito. Binayaran ako ni Jesus, di ba? At ang halaga ngayon, hindi matumbasan ng ginto at bilang. Kaya hindi ako, yung kaligtasan natin, higit pa sa bilyon ang halaga. Dugo ni Jesus yun, hindi kaya bayaran ng pilat at ginto. Ang bagay. So kaya lahat ng tinubos, anong nangyari? Higit pa siya sa, sabi nga yung tinatawag niya, sabi niya, higit pa ako sa bilyonaryo. Oo, paliliwanag ko sa iyo. Sabi dun sa nag-interview. Parang yung nag-interview, biglang nagbago mukha, parang naamasag na sabi niya, yabang naman ito. Nakita niyo na ba yung tao yun na nagpupo sa Facebook? Kilala niyo ang kanyang page, ang pangalan kanyang page ay Titilestay. O diba? Bata pa ko yun. Ibig sabihin ng Titilestay, naganap na. Kinuha po niyo dun sa sinabi nilo na nalagutan siya na hinga, nasa nilo, it is finished. Yung po ang word na sinabi ng Titilestay, yung kanyang page Titilestay. So higit pa ako sa bilyonaryo. So nagkakaroon po siya ng namomotivate niya yung iba. Ibig nga po, pag nakita ko siya, okay ito kaya nag-like ako sa kanya. Bold siya. Mga kapatid, by faith, everything is in control. Pagkam sa dahil sa pananampalataya.
Kaya kung meron pananampalataya, naglagay ka sa pananampalataya, lahat pwede mong kontrolin sa pamamagitan ng iyong panalangin. Dahil naniniwala ka kasi. Amen po ba? So yung word na pananampalataya, ang ibig sabihin ng po nun ay naniwala. Sa English po, believe. Yung faith, ang ibig sabihin po ng believe in God. Kaya na, hinampulan po kayo eh. Paano pa sasampulan ang pananampalataya? Sa isang logical na pamamaraan. Sinabi ko sa inyo kanina, kung naniniwala kang mayroon kang utak, okay yun. Kaya tinanong ko kita kung nakita mo, di po ba hindi? So ganyan ang pananampalataya sa Diyos. At dahil may pananampalataya tayo, makakalakad tayo kasama natin ang Diyos araw-araw. Alam po ba niyo, hindi simple itong sinasabi ko ngayon. Madali lang sabihin ito, pero mahirap gawin. Yung mamuhay po tayo kasama ang Panginoon araw-araw. At lagi tayong yung fellowship sa Diyos. Yung worship. Pag tinanong mo si Marlene kung ano ang fellowship mo sa Diyos, may inabot minsan inabot ko yan. Yung lakas ng tugtog dyan sa bahay. Biro ako sasabihin eh. Wala nang pagkain yung baboy eh. Punta ko dyan sa kanya. Pas-pas ang tugtog, inabot ko. Pas-pas. Iyon ang kanyang fellowship sa Diyos. Sayo ng sayaw, ang ginagamit ko, praise and worship. Sumasayaw siya mag-isa sa Diyos. Yan ang uri ng kanyang fellowship sa Diyos. So may kanya-kanya po tayong paraan ng pakikipag-fellowship sa Diyos. Dahil iba-ibang karakter natin bilang anak ng Diyos eh. Di ba sa pamilya may iba-ibang ugali? Hindi para pareho, tamat natin, hindi para pareho eh. Pero tinuturuan tayo sa pamamagitan ng klase ng ating pagsunod sa Diyos, tinuturuan tayo mamuhay sa environment ng Diyos. Kung paraan ng, di ba si Enoch, ang paraan ng Diyos, fellowship. Si Abraham, ang paraan ng Diyos sa kanya, iba din. Kay Isaac, iba din. Kay Jacob, iba din. Ito ba? Pero kasama niya lagi ang Panginoon. Parang si Elias. Parang si Eliseo. Nung ginawa na si Elias, Eliseo pumalit. Ang naiwan ay ang balabal. Kaya nung tatawid na muli sa tubig, anong sabi? Hinampas niya ang ng balabal ang tubig. At ang sabi, nasaan si Yahweh, ang Diyos ng tatay kong si Elias. Wala namang sinabi, mahati ang tubig. Wala eh. Ang sinabi lang ay, nasaan si Yahweh, ang Diyos ni Elias. Hinampas ang tubig. Nahati ang tubig. Nakatawid po siya. At nung makita yun ng mga propetang nagbabantay, tunay ngang nasa loob siya ng presence ng Diyos. Mga kapatid, di ko mapapakabahin, simple lang ang ibig sabihin nito. Individual na pamumuhay itong sinasabi ko sa inyo. Mamumuhay tayong kasama natin ang Diyos na kasama ang kanyang salita. At ang action po natin dyan, walang iba, huwag tayong gagawa ng mga bagay na hindi natin nasasambuhin sa Panginoon. By prayer, worship. So kanya-kanya po tayo ng development ng ating fellowship sa Lord. Amen po mga kapatid. Ulitin ko po ito. Mabibigo po tayo kapag namuhay tayong hiwalay sa environment ng Diyos. Alalahanin ko ba yung simpleng logic? Ang ibon, pag tinanggal natin sa kalawakan, hindi po siya mamamatay. Ang isda, pag tinanggal natin sa tubig, mamamatay. Ang mananampalataya, pag tinanggal natin siya sa presence ng Diyos, sa fellowship sa Diyos, mamamatay. Tayo kung lahat ay manalangin. Lagyan ng Diyos ngayong umaga.